So, next naman is kapag meron tayong tinatawag na power brake system. Okay. Sa mga sasakyan natin ngayon, yung ginagamit natin sa power brake system is yung tinatawag natin na power brake booster. Booster looks like this one. Ito. Yung booster nyo will look like this on the inside. Ito. So, meron tayong brake pedal as usual. Ang pinagkaiba lang, si pedal bago mag-contact kay master cylinder, meron munang hydro vac or brake booster na tinatawag natin. Ang function ni brake booster is to aid the driver. Tutulungan niya yung driver na itulak ito. Itulak si master cylinder. Okay, so paano nangyayari yon? So nakikita nyo itong green na to. Okay. That's an example ng kung paano nagpa-function si brake booster. Okay. Yung brake booster nyo is connected sa engine. Dito, to engine, vacuum source. Okay. So, paano siya nakakakuha ng vacuum? Diba? During intake stroke, there is vacuum na nangyayari sa engine. So, yung clever engineers natin, naisip na yung vacuum na yon pwede nating gamitin para makatulong sa driver in na mas mapadali yung braking. Okay, so yung vacuum, ito i-connect mo lang to sa engine. Then, there is vacuum na mangyayari dito. Alam niyo naman kung paano nag-function yung vacuum, di ba? May vacuum cleaner. So, humihigop. Okay, so itong space na to, this is intended para itong yellow part or yung piston ng hydrovac natin is higupin siya ng pressure. So pag nag-move na ito, there is a force. Pag nag-move na itong this one, yung piston na to, pag nag-move na due to pressure or dahil sa higop galing sa engine, meron ka nang magtutulak sa rod patungo sa master cylinder. Kaya nga meron ng aid. Dito is yung output mo plus the output ng hydrovac, mas madali na mag-brakes. Okay. So, isang downside ng ganitong system is pag namatay yung engine, wala ka ng source ng vacuum. So, mas magiging mahirap na para sa driver ang magpreno kasi kailangan niyang mag-exert ng mas malakas na force para ma-initiate yung braking. Okay, so in diagram, it looks like this. Nandito yung pedal, nandito yung brake booster. Yung booster mag-i-aid para mas madaling itulak yung master cylinder. And mas nagkukos siya ng mas malakas na braking power. Kasi hindi na lang si driver yung bibigay ng force. So, mas malakas na force ang na-apply kay master cylinder, mas malakas ang output sa braking. Okay, so let's continue na. Diretso na. Kasi 4 minutes pa lang yung video. Okay, so diretso kit sa pneumatic
braking system. So this pneumatic braking system is the same sa naririnig nyo na air braking system. Pareho lang yan. Pneumatic at air, isa lang yan. Okay, pag sabihin yung pneumatic braking system, gumagamit yan ng compressed air to operate. And sa example natin kanina, ginagamit siya sa mas malalaking sasakyan. Okay, large and heavy vehicles, di ba? Example is trucks, buses, trailers, and trains. Okay, so medyo iba yung components ng iba siya sa hydraulics. Okay, so meron tayong diagram para mas madaling maintindihan. Okay, so una is we need air. Saan kinukuha yung hangin? It is the same air na hinihinga natin. So, i-utilize yan ng engine or ng vehicle para magamit sa braking. Okay, pero dadaan muna sa air dryer before pumasok sa system. After kay air dryer, kay air filter. Pag malinis na yung hangin, next is pupunta na siya sa compressor. Okay, yung trabaho ni compressor is dagdagan yung pressure ng hangin para ma-utilize siya natin as a braking. Okay, again. So, si compressor, dadagdagan niya yung pressure ng hangin from 100 to 120 PSI. Okay. So, after kay compressor, yung compressed air mapupunta sa reservoir. Tangke yan. Okay, then after kay reservoir, pwede siyang mapunta sa accessories. Then para magamit sa braking is next station is the brake valve. Yung brake valve ninyo, yan yung connected sa pedal ng driver. Okay, so kung paano gumagana yung brake valve, imagine nyo na lang yung sa bahay ninyo, yung gripo, di ba? So yung tubig, it will only flow kapag naka-open yung gripo. Okay, so ganon din sa pneumatic brakes. Yung pressure kay reservoir hindi marirelease unless inapakan ng driver ang pedal. Kasi yung valve nyo is siya lang yung magde-decide kung dapat na bang mag-release ng brake power o hindi. Okay, then from brake valve, madidistribute na siya sa wheels. Okay, so ganito yan. Again, from compressor, okay, nasan ba? Ito, compressor. From compressor, yung hangin is mape-pressurize dito kay reservoir. Simula kay reservoir, pupunta sa valve. Yung valve, nandyan yung output ng driver. Then, after kay valve, mapupunta na siya sa wheels. Okay, sa wheels natin, wala na tayong master cylinder. Yung nagtutulak na sa brake shoe is itong tinatawag natin na, nasan ba ang pangalan ito? Ito, brake cam. This one, para siyang letter S, di ba? So,
Pag inapakan ni driver yung pedal, yung pressure ng hangin is ma-force itong brake cam na to na mag-rotate. And while it rotate, kasi nga dahil sa shape niya, mag expand yung brake shoe natin. Then pag nag-expand si brake shoe, it will make contact na kay brake drum. Okay. Kung paano nagfa-function si brake shoe kay brake drum, pareho lang si pneumatic at hydraulic. It will create friction. Friction para mag-create na tayo ng braking power. So that is for the types of brakes. I hope ma-differentiate na ninyo yung mechanical sa hydraulic and sa pneumatic brakes.